Kapag ang isang tao ay bago sa isang lugar, importante na i-accept natin yung katotohanan na may mga basic things tayo na kailangan on top of everything. For example, food, shelter, and clothing. So, sa episode natin ngayon, ang tutukan natin ay paano ba maghanap ng house rental. Kailangan ko ng apartment, or kailangan kong bumukod sa host ko, or gusto na namin ng pamilya ko na magkaroon ng sarili naming rirentahang bahay, because in the United States there are places where apartment units are a must. Meron ding mga lugar kung nasa countryside ka na kailangan mo magrenta ng bahay kasi walang apartment. Okay, so number 1, ang isang tip natin ay know your budget. So kailangan mong isipin magkano ba ang kaya kong ibayad on a monthly basis. Bago ka maghanap ng bahay na rirentahan o na apartment unit na rirentahan, tingnan mo muna yung laman ng wallet mo o yung potential na kaya mong ibayad. Kasi iba-iba rin naman ang klase ng mga rental units. May malaki ang babayaran, may maliit ang babayaran. So a good rule of thumb is to aim for a rent that is no more than 30% of your gross income. Huwag mo ubusin yung pera mo sa rental lang ng bahay dahil marami ka pang gagastusan. Meron pang pagkain, utilities, sasakyan at kung ano-ano pa. So kung 30% or less ng gross income mo yung rental ng bahay, afford mo ang iba pang mga pangangailangan. Number 2, decide on your priorities. So make a list of things that are most important to you in a rental property. So this could include things like the size of the space. Meron akong 3 anak, so definitely kakailanganin namin ng at least 2 bedrooms or 3 bedrooms. So, kailangan mo i-take into account yung bedrooms na kailangan, yung bathrooms, yung location. Importante yung location. Kailangan bang malapit lang, walking distance lang ito sa trabaho, o okay lang sa akin na mag-drive ako ng 30 minutes from the house to the workplace. Amenities. Ano bang mga amenities meron ang lugar na gusto ko? Pet policies. Meron kami alagang aso o pusa. Allowed ba ang pag-alaga ng aso o ng pusa? Number 3, start your search early. So the rental market can be very, very competitive. So it's really important to start your search early. In some areas, yung mga rentals, they go off the market within days of being listed. So kung minsan, kaka-list lang nila, kaka-promote lang nila or kaka-advertise lang, taken na kaagad lahat. Number 4, use online resources. So there are a number of websites and apps that you can help you find rental properties. Ang mga ibang apps na naaalala ko ay Zillow, Trulia, Apartments.com, Craigslist. May mga nag-advertise din sa Craigslist, lalo na sa community mo. Number 5, consider using a rental agent. So ang rental agent din, malaking tulong din kasi kabisado nila yung mga rental properties na available. At saka ang mga unang-unang tanong nila sa'yo, anong kailangan mo? Ipapa-describe nila sa'yo yung number of bedrooms, bathrooms, yung mga ganun, yung mga iba pang amenities na gusto mo. Gusto mo ba ng gas, ang burner, o gusto mo lahat kuryente? So, pero kailangan natin maintindihan na ang rental agents, they typically charge a fee for their services. Hindi libre yon. Number 6, schedule tours. So, kapag may nakita ka ng mga rental properties na interesado ka, make sure to schedule tours to see them in person. Kasi baka yung picture, ibang-iba naman sa realidad. So, ito yung chance mo to get a feel of the property and ask the landlord any questions you have. May namatay na ba dito? May na-massacre na ba dito? O may barilan ba dito at daytime?
yung mga bagay na yun, importante maging klarado yun before we even lift our finger to sign a contract. Number 7, be prepared to apply. So when you find a rental that you want to apply for, eto na yung pagsasubmit na ng application and payment na application fee ang susunod. So the application fee will typically cover the cost of a credit check and background check. May mga karamihan ngayon ng mga rental properties nagre-require na ng background check kasi gusto nilang malaman kung may capacity ka ba na magbayad at kung kung may history ka ba na hindi pagbabayad. Baka kasi takas-takas ka, di ba? So, although soft din sila pagdating sa credit check kasi kailangan nilang maintindihan din na bago tayo, di ba? Baka nga wala pa tayong credit rating. Number 8, read the lease carefully. So, before you sign a lease, be sure to read it carefully and understand all of the terms and conditions. Baka may mga fine prints dyan na nagsasabi na maliban sa 1,500 a month na babayaran mo, meron ka pang babayarang 500. So, kailangan malinaw yon. So, kailangan mo ring linawin kung sa rental ba kasama na yung security deposit, yung length of lease, and who is responsible for utilities. Kasi may mga rental units na kung minsan kasama na ang tubig, kung minsan kasama na ang kuryente. So, kailangang malinaw yon. Number 9, ask about pet policies. So, if you have pets, be sure to ask about the landlord's pet policies because some landlords may have restrictions on the type of pets you can have. Bawal ang elepante, bawal ang tigre. So, kailangan maging malinaw yun, di ba? The size of the pet, the number of pets you can have. Kasi baka naman magtatayo ka na ng maliit na zoo. Hindi na yun pwede. Number 10, get a renter's insurance. So, importante rin na maintindihan natin na sa bawat renta, kailangan ang renter's insurance. Ito yung magpo-protect ng belongings na nirerentahan mo just in case of fire, theft, or other covered events. Relatively inexpensive din lang naman ang rental insurance. Pero magbibigay ito sa iyo ng malaking peace of mind. So, ito yun. Congratulations sa first steps towards finding your new rental home. Marami pang tips na maaari nating magamit sa rental process. Kung sakali pong may iba pa kayong tips na hindi ko na mention, paki-mention na lang sa comment box natin.